Another year, another international trip na naman ang aming pupuntahan. In this vlog, we're happy to have you tag along with us on our trip abroad. Bago kami mag-check-in at bag-drop, nagbayad muna kami ng travel tax for 1,620 pesos. Pagkatapos naming makapag-check-in at makalampas sa immigration, ay tumambay muna kami sa airport lounge na located sa 4th level ng airport. Nagstay muna kami sa PAGSS para makapag-snack at coffee while waiting for our boarding call. Buffet style ang food sa lounge na ito, kaya naman you can get whatever na kaya mong ubusin before you board the plane. We're boarding na. It's currently 7:30. 7:35. So 2 hours going to Macau. We'll see you later. We're here na sa Macau. Unexpected ang lamig. Welcome to Macau! So we're here na sa Macau. Ayun, it's currently around 11 PM. Actually, delayed yung flight namin ng mga 1 hour. Yung flight naman from Pinas to Macau, nasa 2 hours lang. But ayun, hindi namin in-expect na pagdating namin dito, sobrang lamig pala. So kaya eto kami ngayon, balot na balot sa jacket. Buti na may mga dala kaming jackets. It's actually 12 midnight na pala. Pagdating namin dito, nagulat kami kasi sobrang lamig. And buti na lang may mga dala kaming jackets. So eto, magagamit namin sila. And pagdating naman namin dito, medyo matagal lang yung pagde-deplane kasi nag-set up pa yung mga ground crew dun sa tube na dadaanan namin papasok ng airport ng Macau. And ang nagpatagal palalo sa amin dito, pagdating namin, bago pa namin makuha itong mga maleta namin, ay yung pagsa-set up ng eSIM. So yung nakuha namin eSIM is magagamit siya both territories sa Macau at sa Hong Kong. So hindi na kami magpapalit-palit ng SIM card when we go to Hong Kong yan bukas. Yeah, but going back dito sa Macau naman, pag-land namin dito, actually wala nang hinanap sa amin na kahit ano. Just present your passport and your boarding pass and then that's it. And guys, dito sa Macau, kapag nag-land kayo, walang tatak yung passport ha. So take note, nila tatakan pero may ibibigay sila na gantong paper. So, yan lang. I think huwag nyo na lang siyang walain. Ganun kasi baka hanapin siya. And actually, it's a really smooth process din pagdating dito sa Taiwan kasi ay sa Macau. Kasi ngayon natatakan lang yung, ibibigyan lang kayo ng papel tapos automated na. Ay na. After nyo doon, makalampas sa kayo ng immigration, kukunin nyo na yung luggage nyo kung may naka-check-in kayo na luggage, and then exit na agad. And then, actually, nandito kami ngayon sa labas na, palabas na ng airport. And actually, parang hindi naman siya nakakaligaw dito, madaming sign. And feeling ko parang andiit lang naman din ng Macau International Airport, so hindi kayo maliligaw. At saka yung mga signs naman dito, translated siya sa 3 languages. Una sa Cantonese yata. I don't know kung Cantonese yung language dito. Pangalawa, Portuguese. And then, English. Yeah. So, ayun lang. Ngayon, bago kami pumunta dun sa transit na natuluyan namin, sige, bibigyan namin lang kayo ng mga glimpse ng airport dito. So, eto. Ayan, so kanina paglabas namin, diyan kami lumabas. And so makikita nyo, ayan, may mga travel agencies dyan na nag-aabang. Mga nag-aabang yung mga yan ng mga, siguro nag-avail ng free transfer to their hotel.
So paglabas nyo dyan ng exit, may kita nyo sobrang daming sign. So may mga currency exchange, merong way kung saan kayo pwede magabang ng taxi or ng bus. And at the same time, merong ayan, mga arrivals, tapos car park, public bus, ayan, tapos may CR din. Tapos may tourist information dito pero sarado siya kasi I think gabi na. So ayun, parang for me lang user friendly siya or tourist friendly itong airport na to. Okay guys, so pasakay kami ngayon ng bus papunta dun sa transient namin na nakita lang namin sa Hong Kong group and si Ben. So magabang lang kami ng bus. Ito yung bus number na sasakyan namin. Ngayon yung bus sasakyan namin, it's MT4 and ito yung mga itsura ng bus. And so aantayin lang namin yung MT4. So kami sa bus ngayon, nakatayo lang kami kasi may mga maleto kami. Sobra yung paglipo ng bus, grabe, halos matutumba kami. Ang standard fare pala dito is $6 or 6 MOP. Pero kasi wala kaming 6. So kapag magbabayad ka kasi ng cash, walang change kasi iulog mo yung buo. So wala kaming choice kundi nag-ambag kami or nagbayad kami ng tig 10 MOP. Ayun lang. Gutom na kami. Mag-aalauna na, di pa kami kumakain. Hi guys! Quick tour lang dito sa room na nabook namin. So maliit lang siya na room. And pwede siyang magluto kasi merong kitchen dito. And yan. May butane stove. And kung may binili kayong pagkain from 7-Eleven or kung saan man na biglang lumamig na, meron namang microwave dito. Tapos meron siyang rice cooker. And ito yung pinaka-favorite namin. Meron siyang water heater sa mga shower tsaka sa gripo niya. And yeah, may refrigerator. Tapos ito lang yung bed niya. It's a queen size bed na komportable naman. Tapos ang daming binigay pa na kumot sa amin nung host dito. Tapos meron siyang aircon. Siyempre hindi siya useful ngayon kasi napakalamig. So hindi muna namin siya binuksan. Tapos medyo madumi na tong banyo kasi nagamit na namin siya. Ayan, ito yung kanyang maliit na banyo. So, Malinis malinis ito. And kung mag-i-stay kayo dito for over a day, for a couple of days, meron siyang washer na pwede nyo naman gamitin kung magpapalit kayo or maglilinis ng damit. Siyempre may bidet and of course may shower na may mga libreng shampoo and body wash naman. So yun lang, and see you sa Hong Kong later. Ito yung nilalakaran namin from our accommodation. Maganda naman, may footpath na siya. The buildings looks old. Papunta kami ngayon sa Pointe 16 na bus stop para pumunta naman sa outer, tama ba? Outer Harbor? Outer Harbor Ferry. Outer Harbor Ferry na magdadala sa amin naman sa Hong Kong. So actually guys, kapag nagpapas kayo dito ng daytime, I don't know, pero sobrang aesthetic ng Macau. Sobrang daming kung makikita, like busog na yung mata mo sa mga attractions na nakikita mo. Though puro building lang siya, pero I think it's still worth it. Kababa namin sa Outer Harbor Ferry Terminal, ayan siya. Doon kami bumaba sa banda na. Ito yung terminal. So walang pedestrian lane para tumawid. So what we're gonna do is, ano gagawin natin? Bababa kami dito sa underpass dito. Hanapin nyo lang kung may welcome to Macau. Then may escalator naman pababa. So, tara!
Ayan, so pagbaba nyo nung escalator kanina, diretso lang kayo tapos right. No, kasi yung sa right, yun yung may packet na escalator. Ayan. Lalo na kung may luggage kayo na dala. So, mas okay mag-escalator, guys. Nauna namin chinek kanina yung sa left na entry. E pababa pala yung escalator doon. Kaya bumalik kami sa intersection. Yes. Ay, jump siya mong daan. Ayun. Bumalik kami na sa Let's go! Okay. Pasok na kami ng ferry or nung pinaka-terminal. Nag-book kami sa Klook, tama? Yeah. We booked this sa Klook and now we are going to claim it. So we're gonna stop filming na lang muna kasi baka bawal dito. Bye-bye! So papunta na kami ng, ayan yung ferry guys. Malaki siya. Sa kita rin, pero malaki siya. Sobrang bilis lang actually ng process. Pagka-redeem namin ng ticket sa Klook, diretso na kami agad. Sa immigration, chinek lang yung passport. And then, after immigration, diretso na sa boarding gate. Actually, yung ticket namin is 11:15 pa. Pero, I don't know, pinapasok na kami. Pinag-board na kami kasi siguro walang masyadong passengers pa. So, ayan, let's go! Kumaantay na kami going to Hong Kong via Macau. Sa Sheung Wan kami pupunta from Outer Harbor. So, we'll show na lang yung video ng turbojet na sinasakyan namin. And kung nagland pala kayo sa Macau at pupunta kayo ng Hong Kong, meron kayong ito, parang immigration card na kailangang fill upan. Ayan. So, actually sobrang bilis lang ng process as what I've mentioned earlier nung binibidyohan ko yung papunta namin dito. So, ito, the next video will show lang kung ano yung itsura ng turbojet. We're here in Hong Kong. Already, ayan. So, ayun yung turbojet kanina. Tapos, we passed through the immigration lang. Hello. Ganda. Nakakamiss lang guys. Kasi yung mga yan, totoong oranges yan. Or ang tawag doon, parang cat-cat. Tapos sila yung mga yan. We're looking for the train going to PST since nandito kami sa Kowloon. So, papunta kami ng PST na. So, sasakyan naman itong line na to. Bababa muna kami ng Central, then mag-change line kami to the red line para makapunta kami ng PST. So, ito yung headline ng sasakyan namin. It's called Chai 1. Sa platform 1 kami sasakay. So, abangan na lang ulit namin yung next train kasi kakaalis lang ng train namin. Ang galing guys, yung MTR nila dito or yung parang MRT, may barrier. So, iwas aksidente and safe sa mga kids. Nasa Sheung Wan station kami ngayon. So, we're going to TST. Bale, mag-take kami ng isang train pa Central. Tapos from there, siguro mga 3 stops pa pa TST. Or 2 stops. Yeah, to explore better sa Hong Kong, install nyo itong Move It App. Move It App or yung MTR app. Makikita niya mismo kung saan na yung train ninyo. So, sinasabi dito may 1 stop pa siya in 2 minutes. So, in 2 minutes, nandito na siya. sasakyan namin yung train. Tapos, better to use this Octopus card. Ayan, so yung Octopus card kasi, ito, from our friends to, ginamit namin. Tapos, nag-top up na lang kami. You can use this sa MTR, I think sa buses din, and sa mga other restaurants. Ayan, so, very important to Octopus card, guys. And hassle-free when traveling. We just got off
off sa Central Station. Papalit lang kami ng line. We're going to TST na. So, hanapin lang namin ang 2-in-1 line. Hindi siya 3-in-1, it's 2-in-1. 2-in-1. Pero wala na. So, naglakad pa kami. Sorry, nagkakabubuan ka. So mamaya ipapakita namin yung map ng MTR. Kasi hindi naman talaga siya nakakito. Mas sobrang mabilis lang siya mag-gets. Pababa kami. So, pakita namin later para pag nagplano kayo ng itinerary nyo, hindi na kayo masyadong mahirapan. Nakasakay na kami sa TST line. At 2-in-1 line pa papuntang TST. Dalawang stops lang kami. Ito. Dalawang stops lang. Then ito na kami. So, nandito kami kanina. From the ferry. Sa ferry. Galing kami dito kanina. Then pumunta kami ng Central Station para magpalit dito sa Red Line. From Red Line, nagbiyahe lang kami ng dalawang stops going here. So nandito kami ngayon sa TST na sa Sim Shatsoy. And lalabas na kami. Hanapin na namin ang aming hotel sa Mirador Mansion. Magla-lunch muna kami sa Cafe de Corrales kasi nga alas 3 pa siya yung check-in. By the way guys, kung makikita nyo naman sa mapa ng MTR, sobrang dali niyang i-navigate as long as meron kayong photo nito kung saan man kayo magpunta. Kasi super interconnected lahat. I think similar with Taiwan, Singapore, and other countries, interconnected lahat yung mga train stations nila. So, hindi na kayo maliligaw talaga. Basta meron kayong copy nito. Exiting TST line na. So, hanapin namin ang exit P. Here. Exit P. Exit P. B. B o L? You said L earlier. L. L pala L. Sorry, L. Hanapin namin ang exit L. Papuntang Salisbury Road. Ayun. Just walking lang palabas. Sana hindi kami maligaw. Exit L. Ayan. Ayun, medyo hesitant kami kanina kung tama ba yung nakita namin exit. Kasi naman iba-iba yung sinasabi ng mga signs ng mga exit. So, pro tip. Kapag nalilito kayo, trust your guts. Oo. Always trust your gut. Kasi we trusted our guts lang. So tama itong nilalabasan namin. Oh, dito daw. Papuntang Chungking Mansions kasi magda-lunch muna kami to. Cafe de Coral. So here. Nakalabas na kami ng MTR ng TST. Finally. Ang kapal-kapal ng jacket namin, ang lamig-lamig. Tapos pinagpapawisan na kami. Ang daming stairs na pinagdikditan namin ng mga maleta namin. Totoo nga yung sinasabi nila guys. Oh, pero okay naman. Yeah, at least na nairasuman. Oo, naamoy na ulit namin itong mapanghi-pangpang. Hindi, amoy kape. Smooth. Yeah, parang burnt nutty flavor scent ng ng hangin. Ayun. Ay, look.